Ang transition mula sa pagiging cute na bata tungo sa pagiging isang responsable at mature na adult ay isa sa pinakamahirap na yugto sa anumang child star sa Pilipinas. Nakikita natin na talagang si Beam ang pinaka-greatest sa influence ni Miss Raisa May na magbalik eskwelahan. So kung kaya ni Beam, ibig sabihin kakayanin din ni Raisa yun. Hello po sa lahat po ng mga Davercads at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates natin. For today's video, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga naging impluensya ni Bimby Aquino Yap dito kay Raisa May Dizon. Kung saan tahasan niyang inamin dito po sa latest videos ni Miss Raisa May, yung kanyang plano kung saan si Bimby talaga yung number one na nag-influence para sa kanya. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na, kasi sa larangan ng industriya ng libangan sa Pilipinas, hindi na karaniwan na makakakita ng mga kabataang lumaki sa harap ng kamera habang sabay na binabalanse ang mabigat na obligasyon sa akademya. Dalawa sa mga pinakakilalang personalidad sa kategoryang ito ay sina Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap. Pareho silang nagmula sa magkaibang background ngunit nagkaroon ng malaking epekto sa kamalayan ng publiko ukol sa kahalaga ng edukasyon at tamang paggabay ng pamilya sa kabila ng maagang katanyagan. So yung ulat na ito ay naglalayong suriin ang ugnayan ng impluwensya at pagkakapareho sa buhay ni Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon. Tatalakayin dito kung paano nagsilbing inspirasyon o punto ng paghahambing ang buhay at mga desisyon ni Bimby kay Raisa May, lalo na sa usapin ng pagpapatuloy ng pag-aaral, pagbuo ng sariling identity sa showbiz at pagharap sa mga hamon ng transisyon mula sa pagiging child star tungo sa pagiging ganap na nakakatanda. So bago natin na tuluyan na talakayin yung topic na ito, let's watch this short video clip. Makaklase po. Mga kaklase niya po dati, tapos naging kaibigan niya. Pero magka-college ka balak mo? Opo, nag-iisip pala ako ng course talaga. Anong gusto mong course? Kaso nga parang inaano niya talaga yung... Binabaliwala niya. Basta yung... So, si Miss Raisa May Dizon ay mula sa Miss Philippine tungo sa senior high school graduate. Nagsimula ang karera ni Raisa May nang manalo nga siya dito sa Itbulaga. Tapos, mabilis siyang naging paborito ng publiko dahil sa kanyang angking talino, kakyutan at likas na husay sa pakikipag-usap kahit sa murang edad. Sa loob lamang ng maraming taon, naging host siya at nagkaroon pa ng sariling talk show, ang The Raisa May Show. Sa kabila ng napaka-busy at schedule sa pag-arte, hosting at kalaunan ay pag-vlog, hindi pinabayaan ni Raisa May ang kanyang pag-aaral. Naka-enroll siya sa Far Eastern University or FEU High School kung saan matagumpay siyang nakatapos ng senior high school. Bagamat nagpahig siya ng interes na magpatuloy sa kolehiyo, nananatiling bukas ang kanyang mga opsyon ukol sa pinal na kurso at pamantasan ng kanyang papasukan. Si Bimby naman po ay lumaki sa ilalim ng spotlight. Si Bimby po ay anak ng tanyag at host at aktres na si Kris Aquino at nag-basketball player na si James Yap. Mula nung kanyang pagkabata, bawat kilos at desisyon sa buhay ni Bimby ay nasusubaybayan ng publiko. Kaya naman sa gabay ng kanyang ina, nabigyan ng matinding prioridad ang edukasyon ni Bimby sa pamamagitan ng homeschooling at mga kilalang international na program. So dahil sa kanyang pagiging pinalaki ng isang pamilyang mataas sa pagpapahalaga sa edukasyon at pampublikong diskurso, nakabuo si Bimby ng isang imahe ng isang kabataang magalang, may malawak na kaalaman at may matatag na paninindigan sa kanyang mga pinipiling hakbang sa buhay. Kaya naman po, isa sa mga impluwensya, yung mga punto ng impluwensya at pagkakapareho nila
ang pagpapalaga sa edukasyon sa kabila ng katanyagan. Isa sa mga pangunahing impluwensya at punto ng paghahambing sa pagitan ng dalawa ay ang prioridad na ibinibigay sa pag-aaral. Meron silang seryosong pagtatapos. Pinakita ni Bimbi na hindi hadlang ang maagang pagpasok sa showbiz upang makamit ang mataas na antas ng edukasyon. Ang orientasyong ito ay makikita rin sa mga naging hakbang ni Raisa May na hindi huminto sa gitna ng kanyang sikat na karera sa Itbulaga at pag-vlog para lang mag-focus ng buo sa trabaho. So, meron silang disiplina sa pagbalanse. Ang halimbawa ng mga kabataang tulad ni Bimbi ay patuloy na nag-uugnay sa kabila ng mga oportunidad sa showbiz ay nagpapatibay ng resolusyon ni Raisa May na tapusin ang kanyang senior high at magplano para sa kolehiyo. So, mula sa yung transition niya mula sa child star patungo sa mature na personalidad. Ang transition mula sa pagiging cute na bata tungo sa pagiging isang responsable at mature na adult ay isa sa pinakamahirap na yugto sa anumang child star sa Pilipinas. Kasi naroon kasi yung pagkontrol sa sarili niyang narrative. Si Bimbi ay maagang natutong humarap sa media at ipahayag ang kanyang sariling saloobin ng may galang ngunit may paninindigan. May kita rin kay Raisa May ang katulad na pag-unlad sa kanyang pagbablog at appearance. Tulad ng guesting kasama si Alex, may malaya niyang naisasaad ang kanyang mga personal na kagustuhan kasama na ang pag-uusap tungkol sa kanyang hinaharap at mga interest tulad ng baking or culinary arts. So, dahil dito, napanatili din niya yung maganda niyang image. Ang kawalan ng malaking kontrobersya sa buhay ni Bimbi at Raisa May ay nagpapakita ng magandang impluwensya sa isa't isa sa pangkalahatang kultura ng mga batang artista. So, sa buhay ni Bim, napakalaki ng papel ni Chris sa paghubog ng kanyang mga desisyon. Sa kaso naman ni Raisa May, ang kanyang inatang pamilya nagsisilbing gabay sa kanyang mga hakbang sa mga pag-uusap ukol sa pagpapatuloy nito sa kolehiyo. Ang payo ng magulang tulad ng iminungkahing pagkuha ng baking dahil sa praktikalidad nito ay nagpapakita rin ng pampublikong figurang ito dahil sa gabay ng pamilya. Si Bim po kasi parang ang gusto niyang course, ang pagpapatuloy niya is maglolo. Tapos ito naman po si Raisa, gusto niya pong maging kumuha ng culinary arts. 'Di ba? Parang regarding sa pagluluto, ganyan kasi nga yung mami niya talaga doon talaga nag-focus din siya doon, 'di ba? Kaya kung bibigyan siya ng or kung babalik man siya sa college, gusto niya or magka-college siya, yun yung gusto niyang course, yung culinary nga daw. So, yung academic na status at mga options sa kolehiyo pagtatapos sa FEU High School at pagtatapos si Raisa May sa senior high ay isang malaking tagumpay na nagbubukas ng maraming pinto para sa kanya. Yung pagpili niya ng kursa, bagamat wala pang opisyal na anunsyo, ang mga naging palitan ng birot usapin tungkol sa kursong tulad ng culinary arts o baking ay nagpapakita na isa sa alang-alang niya yung mga practical at malikaing larangan na magagamit din niya sa kanyang personal na buhay at negosyo sa hinaharap. So, sa kanya naman po, kaya niya naman pagsabayan at nakikita natin na talagang si Bim ang pinaka-greatest influence ni Miss Raisa May na magbalik eskwelahan. Kasi nga naman 'di ba parang na-inspire siya kay Bim na kayang pagsabay ni Bimbi yung pag-aalaga sa nanay niya, tapos nag-aaral pa siya, tapos nag-showbiz. So kung kaya ni Bim, ibig sabihin kakayanin din ni Raisa yun. Ang vlogging ay nagbibigay kay Raisa May ng plataforma upang maging authentic at ipakita ang kanyang totoong buhay sa labas sa script ng telebisyon. So kaya naman nag-i-evolve din yung kanyang career. Sa kanyang pagtungtong sa tamang edad, inaasahan ang pagbabago sa mga papel na kanyang gagampanan sa telebisyon at pelikula, kung saan ang kanyang edukasyon ay magsisilbing matatag na pundasyon sa kanyang mga desisyon at karera. So, yung impluensyang ito at paralelismo sa pagitan nina, yung parallel sa pagitan nina Bimbi Aquino at Raisa May ay nagpapatunay na ang maagang tagumpay sa showbiz ay hindi kailangan maging dahilan upang talikuran ng formal na edukasyon. Sa pamamagitan ng inspirasyon mula sa mga kapwa batang artista at sa matatag na suporta ng pamilya, napatunayan ni Raisa May na posible na magkaroon ng matagumpay na karera habang pinapahalaga ng personal at akademikong
pag-unlad. So yung kanyang pagtatapos sa senior high, sa FEU at ang kanyang patuloy na pagpaplano para sa kolehiyo niya, 'di ba, ay nagsisilbing magandang halimbawa para sa mga kabataang Pilipino na naghahangad ng balanse sa pagitan ng kanilang mga pangarap sa karera at ng kanilang edukasyon. Kaya naman na sa next next updates, makikita na natin si Raisa naka-uniform na siya kasi magbabalik-aral na siya. And through the influence of Mr. Bimbi Aquino Yap. So everybody's happy for this kasi iba't pa rin talaga pag meron kang tinapos. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.